Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon. Ari kita diri sa House of Hope. Happy first anniversary. I'd like to welcome everybody all over the world. Ma'am Emma, Valencia, and all those people nga nagabuligid sa aton nga ministry diri. Would like to welcome you and happy anniversary. All right? Pagmasdan tayo'y nag-aawitan, pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Pagmasdan tayo'y nagmamahalan, nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Pagmasdan tayo'y nag-aawitan, pumapasok sa tahanan niya may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan. Wow! Manami gid ang amon nga opening. Okay. Masambahin natin ang Diyos ngayong gabi. Tumayo tayong lahat. Purihin namin ang iyong pangalan. Gawin nating panalangin. Kita ng may kadakilaan. Dakilaan. Ikaw ang Diyos ng aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay ng buhay. Kadakilaan ko'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin
Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Father, we thank you, Lord, for this wonderful anniversary, first year anniversary of House of Hope. And the way we see it, you are here already giving hope to these people. Madamo gid nga salamat, Lord, sa Ilonggo. This is our third service. Kag salamat amay nga nagtahatag kagid sang higayon nga diri sa Santa Cruz mabunag ang imo nga pulong. Among maghatag sang kabuhi, tubig nga makahatag sa ila sang ila, Lord, nga kaginhawaan. Siling mo gani ang tubig nga may kabuhi amo ini ang ginhalinan sa tagiliran ni Jesus sang gintuslok sa sang soldado sa cross. Nagpiswit ang tubig kag ang dugo. Kag ato amo ato ang tubig nga ginumpisahan nga nalabot ang lugar nga ini. Ang mga tao nga nabasa sang tubig nagbag-o ang ila kabuhi. Amay salamat gid. We're looking forward sa madamo pang tuig. Kag salamat sa kabuhi ni Sister Ging and also Brother Joel. Sa ila, Lord, nagumpisa ang imo nga binuhatan kag naglapta ini nga daw tubig diri sa Santa Cruz. Salamat gid sa kabuhi nila kay Pastor Alfredo man nga ginagamit diri kag nagatuo ako sa amon selebrasyon sa bunga adlaw. Magpadayon, Lord, ang imo attention diri sa amon nga katilingban. Ining simbahan nga ni katilingban sa mga tao nga nagatuo sa Dios nga buhi. Gani nagapasalamat gid ako, may ara kapag gid ipakita sa bunga gabi sa amon tanan. Salamat sa mga kabuhi nga nagbalag-o. Salamat, Lord, sa mga nagasuporta diri. Lagi na gid kay Mrs. Emma Valencia kag ang iyang kabataan, ang iya, Lord, nga mga kaparintihan diri. Ining pamilya nga ini imo gingamit. May unity sila. Ara ka sa tunga nila, ano pa, willing sila tanan nga magpamilya, nga itibong ang pangalan ni Jesus diri sa Santa Cruz. Kabay pa, madamo malatnan nga mga pamilya diri sa ilang nga lugar. Nagakalipay gid kami, kag above all, balaan ko, nagakalipay kasubungan nagatanaw sa amon. Hinigit ang amon pangamuyo sa pangalan ni Jesus ang tanan silinga. Amen. Alright? Hello. So bago ako mag-umpisa,
daw mahibi ako sa kalipay. So nakalipay gid ako sa ginhimo sang Ginoo sa ministry nga ini. Tod man ang hambal gani nga nagumpisa man kami nga kaging-kaging man malamala man ini nga ministry, pero sa tong nabasa kami sang balaan nga espiritu, isa-isa kami nga nabuhi liwan. Salamat sa mga supporters diri, sa mga member nga ari diri nga naga pabilin gid nga faithful sa ministry nga ini. So karon nga hapon, nga gabi, nagapasalamat gid ako kay tuod wala na kami sang himuon kundi pulos pasalamat. Ang pagpasalamat bala nga sa natabo nga ministry nga ini. Ang pagpasalamat isa ka maayo nga bagay nga ginahimo. Ang pagpasalamat ginahimo, pwede naton ipakita o pwede man naton ihambal sa aton na pangginawi sa aton nga mga pamatasan nga nagapasalamat ikaw. Badamo nga mga tawo ang hindi kabalo magpasalamat. Bisan mayara sila sang mga nasyon nga bisan ano ang imo hinimuan, ano ang imo nga ginhimo nga bulig para sa ila baliwala. Pero para sa mga satanan nga nagaserve kay Lord, ang pagpasalamat parte na sang aton pagdayaw kag pagsimba sa Dios. Kung nagapasalamat kita kay Lord, isa na ini kapaagi nga naginasimba ta siya kag ginadayaw ta ang Dios kagaron bisan pa sa ano nga oras. Ang pagpasalamat way pili nga oras. Bahala man kung anong imo sitwasyon, ano man ang imo kabudlay, ano man ang natabo sa imo, kung kita nagapasalamat, ang Dios nagalantaw gid sa aton. Diri sa BCF Coronadal, nga nag-inamo siniyang BCF Coronadal, kaya ang isa ka pamatasan nga mangin ang tanan naging mapasalip sinalamaton. Kaya hindi pwedeng hindi ka magpasalamat. Every time sa BCF, hindi pwede ang wala sang paghatag sing pagpasalamat. Malain man lain ang imo sitwasyon, ang lain ang imo ginabatsyag, kinahanglan gid magpasalamat kita. So, ang unang nga verse naton gamiton sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Siling niya, tungod nga kamo ara kay Kristo Hesus, gusto sang Dios nga magkalipay kamo perme, magpangamuyo sa tanan nga tion, kag magpasalamat bisan ano ang inyo kahimtangan. Ano man ang kahimtangan nagaabot sa inyo, may isa man diri, may napatyan diri, pero meron daw hindi niya mabaton. Apang ang pulong sang Dios amon na share sa iya, kag sa uli nagsiling siya, pasalamat kay ginkuha na siya, hindi na siya kabatsyag sing kabudlay. Kung kisa hindi naton mapaintindi sa isa ka tawo nga kinahanglan niya magpasalamat sa mga nagakatabo sa aton. Kung isa mayara nga gindakop siya sing pulis, ay salamat kay gindakop kay taman mabi katunto. Pero sa Dios sa tuntod lang, ang Dios ang dapat naton tagaan sing pagpasalamat. Bugana man o sa kapigaduhon man, kinahanglan magpasalamat kita. Pasalamati ang inyo duha ka kamot. Pasalamati ang duha ninyo kadulungan. Pasalamati ang duha nyo kailong. Ang isa nyo kababa. Bala nyo sing una sang grade 1 ako. Grade 1 pa lang kami, may ara kami sang may program. Kaya ang grade 1 ang nag-present sang program nga to. Kaya gintudloan kami sa amon teacher, siling ka teacher sa amon. Kinanglan gid permi lang may thank you Lord. Gintudloan niya kami, siling niya, I have two hands. Nangkanta siya no kabalo siya na. Siguro tanan kita kabalo siya. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Tapos bawo kami sinatanan. Pagbaw namon, thank you Lord. Amon dito primero pa lang, grade 1 pa lang ako, ginatudluan na kami sa amon maestra, nga kinahanglan gid magpasalamat. Kung nagapasalamat kita, may
may ara sing kalipay kag kalinong. Nagapati ba kamo kung nagakapasalamat kamo may kalipay kag kalinong? Yes. Si Nanay Murahay, nagakalipay siya. Nagakalipay siya kag may kalinong na siya subong. Atong nagdikit siya, nagpadayon siya. Kaya nagdikit kay Lord. Nabatsagan niya tuod nadula man si tatay, pero nabatsagan niya kanon ang kalinong sa iya nga kabuhi. Salamat Nanay Murahay sa imo nga ginpadayon mo kay silingan ni tatay, palanggaan nyo ang palangga ko. Kag ikaw ang isa sa kapinalangga niya. Dapat namon ikaw palanggaon. So salamat kay may Nanay Murahay kami. So kung isa si una, hindi mo siya maintindihan kay siyempre makita mo si Nanay Murahay daw, makisili mo abi daw baliwala lang. Pero sa ending gali, kay nagapasalamat si tatay sa iya. So kami dapat man magtahod kang magpasalamat sa iya. Ang importante sa pagpasalamat, nga kinahanglan magpasalamat. Nga kinahanglan magpasalamat. Anong rason nga kinahanglan naton magpasalamat? Aton tunan ini karon nga kinahanglan nga magpasalamat kita kay Lord. Nga kinahanglan magpasalamat. Number 1. Nga kinahanglan magpasalamat. Number 1, pag-alinton sang utang nga kabalaslan sa tawo nga nagabulig sa imo. Nga nagapasalamat ka kay sa tawo nga nagbulig sa imo, kinahanglan mo ibalikan mo siya sang imo pagpasalamat. Sa oras ang kabudlay sa aton kabuhi, nga kun kisa may ginagamit ang Dios sang tawo nga mo ang makabulig solusyon sang aton problema. Ginliwas niya kita halin sa kadulong pakadto sa kasanag. Ang gingamit nga naton kabalaslan nga dapat naton pasalamatan si Jesus nga siya ang nagluwas sa aton mga sala. Kabalaslan nga ibalik ta sa iya. Nga dapat naton pasalamatan ang tawo nga nagsakripisyo para kita mahilway. Disiman sini House of Hope. May isa ka tawo, si Gingging ang nagsakripisyo sini. Nga dapat siya tagaan pag subong pagpasalamat sa iya nga ginhimo. Nakita nyo sang inyo duwa ka mata kung ano natabo sa ministry nga ini. Makita ninyo ang pag-abi-abi, ang pag-respetuhan na isang isa kag isa. Diri wa ising libakay, diri wala sang insultuhanay, diri wala sing kompetensya. Nakita ko gid ang ila pag sinundanay diri. Kag dapat gid pasalamatan ang inhimo ni Lord sa ilang nga kabuhi. Ako nagakalipay gid subong sa pagsulod ko palang nagibi na ako. Ginabatsagan ko ang wala ko kay nananaog ko diri way ko gintanaw kay gusto ko gid ma-surprise. Kag tuod gid na surprise nyo gid si pastor nyo. Takot na ako gid nga pagpasalamat ko sa inyo. Colossians 1:13-14. Kay ginluwas niya kita halin sa gahom sang kadudulman. Kag ginsaylo niya kita sa ginharian sang iya hinigog mga anak. Pagi sa iya anak gintubos niya kita nga ang buot silingon ginpatawad na niya ang aton mga sala. Hindi ba malipay kamo kag ginpatawad ang aton mga sala? Nga kun tani kita ang mag-antos, may Dios nga nag-ako. Silang siling sa Jesus. Hindi ko gusto ng akon katawhan magbudlayan. Ako na lang. Di ba? Kanami nga may nag-ako sang aton kabudlayan. May nag-ako sang aton mga sala. Ako nagapasalamat gid sa kabuhi. Ko nga ginhatag sang Dios sa akon, ginako ni pastora ang kabudlay para sa akon, para ako magbago. Halin sa gambling Lord. And now, Jesus Christ is my Lord. Binayaan ko na ang tanan nga bisyo. Ginbayaan ko na kang magsunod sa Diyos.
Kay nakita ko, wala sing may makadbutan ikaw nga maayo kung hindi ka magbago. Dati ako nga gambling lord, kung sino man mang nakakilala sa akon. Damo ang nakakilala sa akon. Kag tuod gid ang pagbaylo isa ka kalinong kag kalipay sa isa ka tawo nga naghambyo. Amo gani ginahambal ko, drive ka sang imo nga salakyan, halin diri pa kadto sa Jinsan Pulos lang primera, hindi ka gid ma-enjoy sa imo driving. Kinahanglan naton magsigunda, tersira, kwarta, kenta para ma-enjoy mo ang pag-drive. Kinahanglan may kambyo para man sa aton nga kabuhi. Kinahanglan naton sila may utang ka, may isa ka tawo nga nag-ako nga siya ang magbayad. Hindi pa dapat siya pasalamatan? Hindi ba dapat siya pasalamatan kay siya ang nag-ako sa tanan naton nga kabudlay sa tanan naton nga mga sala? Kag dapat naton siya pasalamatan. Siya si Jesus, si Kristo, nga aton Diyos, kag siya ang aton manluluwas. Ang ikaduwa nga rason nga nagapasalamat kita. Ang tawo nga mapasalamaton, makasulod sa ginharian sang Diyos. Kung wala ka nagapasalamat, bisan sa balay nyo lang, sample, gamay nga balay nyo, tapos ikaw, sige ka, dira kaon, dira ka man nagatulog, tapos may kagid ka pasalamat sa tag-iya sing balay. Sigurado, hindi ka nakasulod sa liwat. Amuman sa Diyos. Ang tao nga papasalamaton, ang tanan nga pabor sang Diyos ara sa iya. Hindi ba may pabor ang Diyos sa Hope Church? Pag siling wala ulan. Para ma-enjoy kita subong nga gabi. Nagapasalamat ako sa prayers nyo. Nakita nyo ang mga buyog ko. Daw mga buyog sila. Nga nagapangamuyo. Nakita ko kaina may anong tawag sining tindahan gani. Talipapa sa igat. Kung hindi mo dapat pala pasalamat. Ina nga mga gulay para sa tanan nga bisita karon nga magpuli dalon nyo ina. Kay tungod ina sa amon pasalamat. Kuha lang kamo wala bayad. Amon ang amon nga gina-surprise dira sa inyo tanan. Sa tanan nga pagkaon nga nag-prepare sini. Sa tanan nga membro dire na ginamot-amot kag amo sini ang amon nga handa. Amot ara ng lechon. Ara ng lechon. May lechon kita. Psalms 104 and 5. Magsulod ka mo sa iya templo nga may pagdayaw kag pagpasalamat. Dayawan ninyo siya kag pasalamati. Kay maayo ang Ginoo, ang iya gugma wala sing katapusan. Kag ang iya katutom nagapadayon hasta sano. Wala sing katapusan ang gugma sang Dios bisan sino ka pa. Diyan ano pang sala nahimo mo. Balik lang sa kay Lord. Pangayo patawad sang inyo mga sala. Kag ang Dios magapatawad sa inyo. Hindi pagulata nga matapos na siya inom, hindi pagulata nga tapos na siya nagasugal bago magsulod sa simbahan. Tanan nga sugarol, tanan nga may bisyo pasudla. Kaysa pagwa niya siya na mismo ang madula sa bisyo nga ina. Ang tao nga mapasalamaton ang regalo nga ini iyagid maangkon. Ang kabuhi nga wala sing katapusan. Bangko naton ang kabuhi nga wala katapusan kung padayon ang aton pasalamat sa Dios. Ang ikatlo, magpasalamat nga ang Dios wala nagabago. Kapasalamat ba kamo ang Dios wala nagabago? Bisan ano pa ang aton hinimuan, malain man o maayo, ang Diyos wala siya nagabago. Way siya nagabago sa imo, nagahulat lang sa gihapon. Kung sano ka, magbalik sa iya. Way siya nagabago, kay nakasala ka. Ang Diyos nagahulat.
bisan sino ka pa. Why siya nagabago, halin kahapon, karon kag mag-abot pang inadlaw. Siling niya sa Hebrews 13 verse 8. Hebrews 13 verse 8. Si Jesucristo wala gin nagaliwat. Amo siya sang una subong kag sa wala sing katapusan. Kung sino nga Jesus ang inyo nakilala, alin sang una, the same siya nga Dios. Siya ang Dios nga wala nagabago. Kung kisa kita na lang nagabago mo nang gatalikod pa ta kung kisa. Ang iya gugma nagapadayon sa iya katawhan. Ang tanan nga butang nga ari sa kalibutan nagabago. Ang aton klima nagabago. Ang aton nga lawas nagabago. Singuna nami lawas ko karon malapad na ang lawas ko. Kay may ara kabago, may sitwasyon nagabago, ang aton itsura nagabago, sinano ka kagwapa, magabot ang tiyon nga nagalaway ka. Kay nagabago. Pero ang Diyos, wala nagabago. Why siya nagabago? Gani diri sa home church Murillo, Purok Murillo, abini siya. Diri lapit na lang namon maubos ang mga katawhan diri sa purok nga ini. Pagi sining mga bulig sa mga member nga ari diri. Padayon ang amon nga discipleship nga kinahanglan man sa every Sunday ining mga buyog nga ini dalon ini sa big church. Kay dito kamo kay damo ang mahapunan nyo magbulakid sila. Ang wala nagabulak, kung hapunan nyo, mamulakid. Ikaapat nga rason, nga nagapasalamat. Pagpasalamat sa pagpangayo sang bulig. Hindi ka pasalamat ba kami kung kapangayo ka mo bulig? Ang bulig ba lang nga makasabat sang inyo ginahangyo? Ano man ang gusto matabo, pangayuan lang ang bulig sang Diyos. Kaya ang tanan nimo nga ginapangayo sa pangamuyo nga may pagpasalamat imo gid ni maangkon. Kinahanglan may upod ang inyo pangamuyo sang pagpasalamat. Ang sabat sang Dios dito sa pangamuyo nga may pagpasalamat. The best prayer is the prayer with thanksgiving. Kinahanglan pasalamatan kung diin kita nagalin. Ako nagapasalamat ako sa kabuhi ko. Abi ko sa una kung damo ako sa kwarta, ako nang pinakapag-on nga tao. Bata pa ako, milyonaryo na ako. Hindi lang milyon, bilyon na uyatan ko. Pero wala gid sang may nahatag na maayo sa kabuhi ko. Nagdako ang ulo ko, nagpalayo ako sa Dios. Kay tungod sa kwarta ako nagtanaw. Nagtalikod ako, ginbayaan ko ang kwarta nga ina. Naging smuggler ako. Naging illegal logger ako. Ako ang nag-introduce ang lasto nga pangayuan ko hinulsol kay Lord. Lord, hasta subong kalasto pagyapon ng tawo. Pero ginsabat na ni Lord. Nga sa pagbago ko, kag gina-testimony ko sa bilog, kalibutan, mabatian nila ako. Isa ka gambling Lord, karon pastor na. Wala ako nahuya, siniko gani, sinanay ini, 72 years old, pero may pa kami nag-enkwentro ina sa Bulangan. Ari karon upod na kami ni nanay diri sa ministry nga ini. 72, 76, 77 edad din nanay. Ako 73. Pero may pa kami gaaway na sa Bulangan kay pinakasabad nga babae. Sa sulod sang Bulangan kay masa gabaligya sa sang mineral water, siya no lang na para makwartahan. Di ko sang nasaway ko kay way sa dalan na ba. Kagkaroon nakita na kami, pastor, ikaw gali ang pastor, inugay taga-away. Karon na mag-inup na nakita, maglinay gaya na nakita, magsinuportara na kita, magigugba na kita. Nagapasalamat ako sa kabuhi mo na. May milagro nga nag-abot kay nanay.
Isaiah 12:4 and 5. Pag-abot sang sina nga adlaw, magakanta kamo. Dayawan ninyo ang Ginoo. Simbahan ninyo siya. Isugid sa mga katawan ang iya mga binuhatan. Ipanugid nyo ang nga dalayawon siya. Kantahin ninyo ang Ginoo tungod kay makatilingala ang iya nga ginhimo. Ipahibalos ninyo ini sa bugos kalibutan. Kaya na sa ginkanta ta nga nagapasalamat kita kay Lord. Nagatulo ang luha ko sa kanta to kaina. Nga gin-play ni Brother Jos. Ang kanta nga na makaguba sa imo tagipusoon. Tod, nabatsagan mo ang nakakatabo ba? Ang pagpasalamat mo sa kabuhi mo, nga ginbago ka sang Diyos. Nga sing una gintulok mo dawala na pag-asa ang imo kabuhi. Wala na paagi nga mahilway ka pa. Apang, gintagaan kami sang paglaom sang Diyos. Diri sa House of Hope, nakaangkon kami sang paglaom. Tungod ginpati namon ang balaan ng Espiritu sa amon kabuhi. Salamat man sa amon mentor, Pastora Marlene Hubero. Isa ka dram nga luha ang iya ginubos bago ako nagbago. Dapat siya pasalamatan. Dapat siya pasalamatan sa kabuhi ko nga natabo nga ini. 48 years bago ko nakilala ang Diyos. Amo nang isa ka rason nga ginakalipayan ko, kag ginapasalamatan ko sa Ginoo. Nagamit pa ako sang Diyos sa edad ko nga ini. Salamat gid Lord. Nga kinahanglan ambahan ko si Lord sa mga kanta nga ambahanon nga halin sa iya. Nga salmo nga kanta, kantahi ang Ginoo tungod makatilingala ang iya mga ginimo. Isa ka bingo adik karon God adik na. Adik na kay Lord. Kadamo na diri ang mga itudlo mo. Dahamo diri lain ang bisyo pero kinambihan na ni Lord. Karon ang pagkilala daton kay Lord nga dapat siya pasalamatan. Gapasalamat kita hindi lamang sa first anniversary. Dapat siya pasalamatan oras-oras. Adlaw-adlaw. Kung may tion lang, pasalamati ang Diyos kay may ara siya pagahimuon sa imo kabuhi. Ang kabuhi ta baliwala lang ni. Mabalik ini sa duta kay sa duta naghalin. Babalik sa yabok. Ang importante sa aton ang aton kalag. Kaya nga aton kalag amo ini ang magbalik sa aton Ginoo. Hindi importante ang lawas. Hindi gid pag kadtoy ang lawas mo, anon mo gid ang lawas mo. Ang lawas madunot lang na siya. Kundi ang aton kalag. Amo na kung sa magambal sila sa tambok ka na gid ba? Bailan ang tambok. Kaya ang kalag ko tambok man. Ang tambok nga kalag amo lamang ang makasulod sa langit. Sila siya mga tambok. Tama ka, Pastor. Galamin sila kay tambok sila ba? Balan mo ang espiritu, wala sa sang, ano tawag siya ng bayi laki, ano na? Wala gender. Kag wala size. Espiritu siya eh. Wala kita size. So ako sa una 28 lang hawak ko. Karon never mind na lang. Tama na gid kada ko. pero ara lang yapon. Every Sunday present ako, di ba? Kaya tungod palangga nga mo sang Diyos. Dapat nyo pasalamatan si Lord. Hindi si pastor. Ako gingamit lang ako sang Diyos para makahambal ka mo. Praise the Lord! Abi, buyog! Praise the Lord! Kita mo na mga buyog ko, anta. Pasalamatin nyo kaya ara ako. Nagpaanta sini. Kung wala ako, siguro ambot, ano na ni sila. Salamat sa inyong participation. Ay, kalima,
nga nagapasalamat kita. Pasalamati ang Diyos kay siya ang aton manluluwas. Di ba? Kung hindi siya ang aton manluluwas, wala na kita. Psalms 50, verse 14 and 15. Ang ihalad ninyo sa akon nga labing mataas nga Diyos, amo ang pagpasalamat. Kag tumanan ninyo ang inyong mga promisa sa akon. Magpanawag kamo sa akon sa tion sang kalisod, kay luwason ko kamo, kag dayawon ninyo ako. Gusto siyang Diyos lang gid sa aton. Nga pasalamatan siya kay gusto niya nga aton praise and worship sa iya. Once nga ginadayaw ta si Lord, nalipay si Lord sa aton. Ibantala ang pagkamatarong sang Diyos sa bilog nga kalibutan para ang Diyos ilaman madayaw. Amo ni tagapuli namon gasiling kami diri sa amon ending sa amon nga service. Lakat kamo kag ibantala ang pulong sang Diyos. Pag next Sunday may dalagid sila. Sa tanan nga nagatuman sang hambal sang Ginoo, may aragid sang reward. Thanksgiving provokes the blessing of God upon your life. Ba yung provoke? Ginapukaw. Inang mga wala na nagahulag sa inyo kaugalingon. When you give your thanksgiving, gapukaw ang inyo pagkamatarong. Nga mahambal nyo sa iban. Nga ang Diyos maayo. Ang Diyos makatilingala. Ang Diyos makagagahom. Ako sa kanan, di ba kung magpati siya na, sige, Bible study. Paano na makuha mo sa Bible study? Kapoy! Sila ni pastora sa ako, pandaman niya ako. Kung magkakinahanglan ka, basi magpalapit ka sa Bible ko. Tapos nagabot, napurdoy na ako. Basi pwede tada kakaon sa Bible mo. Kinaon ko ang hinambal ko. Ang pulong sang Diyos sobra pa sa manggad. Ang manggad nagakaubos, pero ang pulong sang Diyos wala. Patihin nyo ina. Kaya akon gid ina napaagyan. Akon gid ina nagyan. Makapabugtaw sa akon kabuhi nga ang aton Diyos siya ang pinakamaayo sa kabuhi ko. Kamu makahambal man bala sina nga si Jesus siyang nagbago sa inyo nga kabuhi. Ako sa nga nabudala ko siya maghambal, nahuya ko. Siling ko wala na ako nagalasto. Nag-attend ako sa Bible study. Sige na kami, naghambal sa pita, nag-prayer in tongues na sila, kag nagapasalamat, naghilibiay na may nagasinggit ka asir sa kwa. Dok! Tagdaog ka! Nabuking ako. Siling sang Diyos. Hindi naton matikalan ang Diyos. Hindi naton mapanaguan ang Diyos. Nabuking ako, napahuya ako. Siling ko sa aser, basin sa kagatos kalibo pa daw ko daw, hindi makabayad sa pahuya mo sa ako. Amo na, hindi naton matago ang aton mga sala kay Lord. Nahibaluan niya ang tanan. Bisa na pakuno-kuno kapada nga daw, wala kasing sala. Nahibaluan sang Diyos nga nagatikal ka. Siling ganit sa Proverbs 23 verse 19, ang Diyos hindi tawo nga nagatikal, ang Diyos wala nagakambyo. Kag wala siya nagakambyo sang iya huna-huna. Ang tawo maayo subong buwas hindi. Gani siling ko kay Rachel, isli na ang kiluhan mo sang hindi dayaon nga kiluhan. Isli sang patas. Ano na tabo? Sang inisla niya sang patas. Damo na. Nga kwarta ang nagsaka sa iya. Kaya ginugdan siya ni Lord kay patas ang iya ginahimo.
Sila niya papatawag niya sa akin. Salamat gid pa sa imo nga advice. Bala niyo natabo siya. Subong milyonaryo na siya. Sa una, ginahawayan na kapang limpyo sa kusina kag ang mga basura na panghaboy niya. Amo na sa kapisan. Ara sa iya, gusto niya lang makabatis ang pulong. Basan nakita nyo, kapanilig sa kusina. Ginalimpyohan niya ang kusina. Manghilamon siya. Sila ko ano ini nga tao. Disidido gid makahibalo. Sang nakatuon si Russell, pa, may house and lot na ako. Hindi lang house lang ako, kundi big time nga house. Kompleto nga house. Pa, birthday mo, ako isa ka lechon. Way ako nalipay sa gintaga niya ko lechon. Nagapasalamat ako sa iya kay nagbago ang iya batasan. Kay kung nagbago kita, ang pasalamatan naton, ang pagbago naton, hindi atong bagay nga ginhatag sa aton. Kaya ang lechon nga to, buwas panos na. Pero itong natunan mo sa tao, nga imo gigin butang sa imo tagipusoon. Amo ni kay nanay. Si nanay, dako ang pasalamat sa ako. Siling ko na kay Lord na. Salamat, Pastor, naging faithful ako, siling mo sa ako. Hulat lang. For 20 years na priso ng iya bata, do kabilog. 23 years. Way na pag-asa. Lingunay. Are, mga muyo ta kay Lord. Kaya ang bal ni Lord sa akon. Sili nga si nanay, maging matutom lang si nanay sa iya pagsimba. Si nanay, basin sakit-sakit arthritis niya, kiyang na, lang yapon. Dala ni nanay ang iya mga kabataan. Kagin milagruhan kami. Nga nakagawa na sila. Kag haksanay na si nanay sa iya nga kabataan. Amo man ang matabo sa aton. Kung amo ina ang aton himuon. Ang ikaanom, nga nagapasalamat kita. Ang pagpasalamat, isa ka pamaagi nga mangin maalwan kamo sa iban. O, kita pa sinyo. Sa una, di ko kabalo magpasalamat. May manuktok lang sa akong bintana nga nagapangayo. Tapos ang iya nga buhok, gray, ng pula-pula. Ano na, badyaw? Wala ako na ginasapak. Sila ni Pastora, sapaka. Kay may balaan nga espiritu na siya. Kag dito natudluhan ako. Kag nagpasalamat ako. Halin sa to, bisan way pagkasaga palapit, layo pa lang siya, dali na, kay tagaan na ka. Nangin maalwan ako. Kay tungod sa pagpasalamat. Nagahulat ka sang iya, pasalamat gid sir. Bala nyo nga, laban pa na palapit siya mo, sir, baka lang pastel, 5 lang sir. Naman na, di ba? Paghatag mo na, baskin magtikal pa na siya, kay mabatian mo sa isa katawo. Pasalamat, sir. Nangin maalwan ka. Di ba? Nanay mo na, siya unaway manigatag sa akon. Nanay mo na, salamat, gid. O, papa, yung 2,000 mo. Tagambal ko lang. Nay, salamat, gid na, kaya ka nagsimba. O, 1,000 naman. Nangin maalwan siya. Tungod na batian niya ang pagpasalamat ko sa kinahatag niya. Kamu man, makabatyag ka mo, kung hindi ka mo magdinalok, kag maging maalwan ka mo, damogin masalamat sa inyo. Si Sirwin, isa man nga uso karon ang pasalamat sa iya. Pasalamat siya. Damo na siya ninang. Ang natabo sa kabuhi. Once nga nagpasalamat ka, naging makabalo kasing pag maging maalwan ka. Kung may mag-abot nga tao nga nagabululigan, nagapasalamat kita kay aton mapabatyag ang kaalwan sang Dios sa iban. Si Pastora, napabatyag niya ang kaalwan niya sa alagaan niya nga si Lele Bet.
every makakita si pastora kay Lilibet, da may utang siya nga 5-6. Halin sa bugas, kwarta, kung isa, mga, tala na, mga kabo, habon, bilo kusina na. Hasta balay, natagaan pa. Gamay lang nga balay. Tungod, ginpabatyag ni pastora ang kaalwan nga halin sa Diyos. Kung isa kasiling pa ko si una, ay kasabad naman, ari naman. Halin sa to ginsaway ko ni pastora. Nagpasalamat ako. Kag karon ginbalik sang Diyos sa akon. Kung maalwan ka, ang iban nga tawo maalwan man sa imo. Ang tawo hindi magpalapit sa imo kung dalok ka. Kay magutman siya. Pero kung maalwan ka, sa imo gina siya magkadto. 2 Corinthians 9 verse 11. Pabuganaon niya kamo sa tanan nga butang agud makabulig kamo permi sa iban. Kag madamo ang magpasalamat sa Dios tungod sang inyo ginapadala sa ilang nga bulig paagi sa amon. Si Lord ang nagahatag man gali sang inyo ginahatag. Pabuganaon niya kamo kung kamo maalwan. So una si Sister Helen. Kapanghawid dukot na lang na ilugaw pa nila. Siling gani niya siya una niya, Pastor, tung manggaranon pa kami, nagakinamot kami. Pero to nag-imol kami, nagakutsara kami. Siling ko nga, balis ka daw. Ya Pastor, budlay ka mo to ng linugaw. Tama. Kasi una kanta mo sila kwarta barbecue man, ikamot lang. So nag-imol sila. Pastor linugaw, budlay ka mo to. So kinahanglan naton, you cause the person to praise the Lord because of your generosity. Makahambalan tao, salamat Lord sa tao gani. Kaya natagaan mo tsansa ang tao. Nga nagutman. Natagaan mo tsansa ang tao nga kakinahanglan. Ibalik man ni Lord sa imo. 10 times 4. Hindi ka mahadlok magpautang sa imol. Kaya siling gani ni Lord sa Bible, na kung naghahatag ka sa pobre, kag naghahatag ka bulig, si Lord ang may utang sa imo. Kag kung si Lord may utang sa imo, magbayad siya sobra-sobra. Ikapito nga rason, nga nagapasalamat kita. Nagapasalamat kita kay amo ini ang nahamutan sang Dios. Diri nalipay ang Dios kung nagapasalamat kita. Way sa nalipay sa tawo nga mga dalok. Kundi diri nalipay ang Dios paagi sa aton pasalamat sa iya. 1 Timothy 4:4-5. Ang tanan nga ginhimo sang Dios maayo, gani wala sing butang nga dapat dilian kun ginabaton nga may pagpasalamat. Kay gintinluan ini paagi sa pulong sang Dios kag sa pangamuyo. God is pleased when there is prayer in thanksgiving. Nahalipay ang Diyos sa aton kay may pangamuyo kita nga may pagpasalamat. Just like sa royalty. Nakita ko ang unity sang royalty. Nagapasalamat ako sa leader nila. Bisan din magkatong leader nila, ara tanan nga membro. Ako, hindi ko ni sila madala tanan, kundi na ako magkato. Pero sila, dalangin ang tanan. Kung paano ang unity. Ambot kung ano na si Joseph, siguro magkanto sa ko, napod man na sila tanan. Pag siling dagat sila tanan.
Sinoli. Kung maglakat sila sa dagat, ara sila. Why sila galanta kung pilang bayaran. Karon meron naman kita seminar sa aton 26 years anniversary sa Gumasa. Conference naman, tanan sila upod lang yapon. Kay nag-upod si Joseph. May unity nga dapat sila pasalamatan sang ilang nga pamatasan nga ini. Ang pagpasalamat nga wala sing pulong sang Dios sa inyo pangamuyo ang balaan nga espiritu nagakasubo kag hindi niya ini mabaton. Hindi mabaton ang inyo pangamuyo kung wala sing pagpasalamat kag wala sang pulong sang Dios. Ang ikawalo, Pastor do kadugayaw, do di na takakaon sini. Ulat lang kamo, pasalamat lang dugay-dugay ara na. Ikawalo, ang mapasalamaton nga tawo ginabindisyonan sang Dios. Wow. Pasalamat gali kay Lord, may bindisyon kita nga makuha. Aragid ang pagbindisyon sang Dios sa mga tawo nga mapasalamaton kay iya gid ginapasidunggan ang Dios sa iya binuhatan. Siyempre kung gapirmi ka pasalamat, nakapasalamat ka kay Lord. Ako kapasalamat gid ako subong. Isa lang ang amon lalaki. Sa amon ministry, ang mga lalaki, abot, di ko nabalaan na kadto sa Bulangan siguro. Sa Bulangan o kung sa Tungitan. Isa lang ang amon lalaki. Sa subong. Pero may baglaom. Sa second anniversary, lalaki ng damo. I declare and decree. Pasalamati nyo ang inyong mga bana. Kay tungod sa ila nga wala pang upod sa inyo, yari ka mo. Kay basi na ubdanay ka mo, permi ka mo ginaway di. Kung isa may rason, nga wala pa sila. Kaya ako siya na dugay man ako, nag-upod. So, patas-patas lang. Psalms 27 verse 9. Hindi ka magpanago sa akon. Hindi ka hindi pagsikwaya sa imo, kaakig sa akon. Ang imo alagad, ikaw ang nagabulig sa akon. Gani hindi ako pagbabayi o kon pagsikwaya o Diyos nga akon mangluluwas. Wahay ka pasalamat kita kay wahay kita ginasikway sa Diyos. Siyang Diyos nga wala nagatabog sa aton. Siyang Diyos nga wala nagasikway sa aton. Bisan akig siya. Way siya nagasikway sa aton. Bisan ano pang hinimuan ta. Bisan ano pa kadako ang aton mga sala nga hinimo. Ang Diyos nagahulat sa aton. Pasalamati siya sa iya pagpasinsya. Sang iya pagpalangga nga padayon sa aton. Ang mga tao nagatahod sa Diyos. Iya ini ginabindisyonan ang tanan nga tion paagi sang pagbantay kag paagi sa iya pag-atipan. Still ginaatipan kita sang Dios. Natabo man damo na diri nga ginatipan sang Dios. Sister Roselyn, si Pastora Roselyn, bago lang ginkuha ang iya nga bata, ang magulang niya nga bata nga lalaki, nabungguan sang isa ka kotse kag napatay gid. Anong mahimo niya? Naghilibion siya. Panawag siya. Anong himuon, pastor? Siling ko sa iya, pasalamati ang Diyos. Bisan sa ano nga natabo sa imo nga kasakit, still, hindi pag-isikway ang Diyos. Oras na nga magkapyot ka sa Diyos. Oras na nga pasalamatan mo ang kabuhi isang kabataan mo. Ako nagapasalamat, siling niya, gahibi siya. Kung anong isugid niya sa pulis, kaya sa pulis ato.
Kaya naghambal siya sa tawo nga nagbangga sa naga-drive sila niya, ginpatawad tanaka. Ano ang hambal sang itong nagbangga? Sila niya, ma'am, salamat. Pero hindi mo, singko nun kay nagpasalamat ka, libre ka na sa kaso. Sabtuntang consequence. May consequence nga matabo sa mga sala nga hinimuan ta. Kakinahanglan naton atubangon kung ano man ang para sa aton. Ang tanan nga sala may bayad. Silinggani sa Romans 6:23, ang kabayaran sang sala kamatayon. Kag dito, sang ginlubong na ang iyang bata, nagahilibion na ang tanan. Nagahambal si Pastor Rosilin nga, nagtululuwa ko sila niya, to, kantahan ta ka to. Saway siya ni Jojo, tama na na, ano tawag yan? Mama? Tama na mahal din na sa kabati. Naging kambyuhan niya ang iya hilibion sa pagpasalamat. Salamat, Lord. Pag dito niya nabatsagan, nga damo ang nagapalangga sa iya bata. Kami nag-serve sa to, pag lubong kaga, nabatsagan ko gid ang kasubo sa primero. Pero tatong nabutang na sa iya nga lugar. Nahamyang na sa maayo nga hamyangan niya. Siling sa mga pamilya, salamat gid. Salamat sa kabuhi ni Toto kag natagaan gid sing pasidungog. Ikasyam nga rason. Dot pila ni? Pulo lang para hindi na mo kapuyan. Pasalamati ang Diyos kay hasta subong kamo. Ano? Salamat kamo kay buhi kamo. Kinahanglan pasalamatan nyo kay buhi pa kamo. Ang aton Diyos, siya ang nagapatay, kag siya man ang nagabuhi, siya man ang nagapilas, kag siya man ang nagaayo. Ha? Siya man gali ang nagapatay? Yes. Abi nyo, ang Diyos walay gapatay sa katapusan nga paghukom. Ang tanan nga hindi nagsunod sa iya, ubos gina. Ang tanan sarang mahimo sang Dios bisan ang pagsugpon sang aton kabuhi. Pagpanas sang aton kabuhi sang aton mga salap. Siya pwede panason dyan lang kita. Madula kita. Pwede mahimo, wala ba sang butang nga hindi mahimo sang Dios kundi mahimo niya ang tanan nga butang. Kung aton ginaalinton ang iya makagagahom nga buhat pagi sa aton pagpasalamat. Wasa nagapasalamat kita ginaalinton tagali ang iyang makatilingala nga buhat sa aton kabuhi. Damo diri testimony nga diri sa church nga ini. Sino magunahuna nga pulos bulak na diri subong sing una karon simbahan na. Nga dirigid ang ginpili nga pwesto. Sila nga ni Joel, Pastor, salamat gid ko kay diri. Kay amo gali niyang dulunan sa nga akong lote. Tama, eksakto. No? Kag sila nga diri nga ang aton ginaalinton ang makagagahom nga ginahimo sang Dios. Deuteronomy 32:39. Tanawan ninyo karon, ako amugid ang Dios, wala na sing iban nga Dios luwas sa akon. Ako ang nagapatay, kag ako man ang nagahatag sang kabuhi. Ako ang nagapilas, kag ako man ang nagaayo. Kag wala sing may makaluwas sa akon mga kamot. Sabi nyo kung ano ang Diyos. Mahigugmaon ang Diyos. Mapinalanggaon ang Diyos. Mapinasinsyaon ang Diyos. Pero, siya man ang hukom. Siya ang maghahatag sa aton, sa paghuwes sa aton, pag-judge sa aton, nga ginahimuan diri. Kag siling niya diri sa Matthew 10:39, ang nagapaniguro nga hindi madula ang iya kabuhi, madula pagani.
Pero ang nagasikway sa iya kabuhi tungod sa iya pagsunod sa akon, makabaton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi ka mo manlo kung mapatay sa pagsunod kay Kristo, kay patagaan niya ka mo sa kabuhi nga wala katapusan. Kamo nagapaniguro, hindi kami magwa sa balaya, pastor, hindi kami sige attender sa fellowship, kay base, maulanan kami. Kag mas masakit kami silingan ini Lord. Ang nagapaniguro sa iyang kabuhi, madula pa gani. Pero ang nagasikway sa iya kabuhi tungod sa iya pagsunod sa akon, makabaton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi ka mo mahadlok. Abo na gani, silingan ni Pastora, daw ubis ka na pa kasi merienda to sa Hope Church. Pero way ko ginsikway si Lord sa pagsunod. Kay tungod ang mga tao, makabaton gid sang kabuhi nga wala sing katapusan. Salamat gid sa inyo tanan. Kung aton itugyan ang aton kabuhi sa buluhaton sang Dios, siya gid ang magatipig sini. Tipigan gid kita sang Dios. Madanlog man ang bakadto sa maybo. Ka-18 magbalis ka sa motor. Pero kay in-offer ko kay Lord ang akon kabuhi. Ginproteksyonan ako ni Lord. To nag-abot ang tion. Ganaw mamalatsyon na ako. Gintagaan niya ako extension life. Kaya ako nagamit pa sa ministry nga ini. Ang ikapulo, last na lang. Magpasalamat kita kay nakabaton kita sang ginharian nga hindi matayog. Ang ginharian nato nga ginsudlan, hindi ini matayog. Pag-on ang pundasyon sini. Salamat kita kay ari kita sa ministry nga mabaskog ang iya pundasyon. Nga bisan ano nila kahingabot, hindi ini babungkag. Sa una damo na inkwentro ang ministry sang BCF Coronadal. May pa bumbo radyo, may pa pulis, may pa city, city engineers, may sukotiko. Kadamo, wala sing may nakabungkag sang ministry sang Dios. Ara ang Dios nga nagatipig, ang Dios nga nagaapin sa aton. Kag sa salamat kita kay ari kita sa ministry nga mabag-on, mapaskog kag tama nga Dios ang aton ginasunod. Dios nga buhi, wala sang iban kundi si Jesucristo nga aton Dios. Hebrews 12:28-29. Ang nagapaniguro nga hindi ano ni Hebrews 12:28-29. Gani siya. Ano ni siya? Hindi na siya nakatapos na ni Jo. Chronicles, so tama na. First Chronicle 16:34. Pulo ka pasalamat, taga pulo may isa ka verse. Para mga pamatuod nga ina nga ayang salamat may ara sang verse. Pasalamati ang Ginoo kay maayos siya. Ang iya gugma wala sing katapusan. So His love endures forever. Subong nga gabi, nagapasalamat gid ako sa sitwasyon nga parehas ini. Hindi tanan nga nagawali maayo. Hindi tanan nga ginawali ko may uyon, may nauyon, may ara hindi tanan uyon. May ara man gusto, may ara man hindi gusto. Gani sa aton pagwali. May ara ginana critics. Pasalamatin nyo inang mga critics, kaya muna silang nagapaalam sa inyo. Bisalan nyo pa kanami magwali. Hindi na tanan sila pabor sa imo. May ara ginang maghambal, pati kada. Ako subong pagkatapos ko wali. May mahambal ginat diri. Mga bagwanod o ano, daan man, masiling, pati ka na kay pastor. Sa tanan nga hindi magpati. Gabay pa,
nga magpasalamat kamo kay may ara kamo nga hindi patihan. Kag sa tanan nagapati, salamat man. Kay ang Dios may pagahimuon sa inyo. Ako nagapati, gid sa akon nga ginahambal. Kay ini tanan nakabase sa Bible. Wala ko sin may ginbutang diri nga akon lang. Ari tanan nakabase sa Bible. Amo na ginabutangan ko verse para kung pangitaon nyo, ara siya. Nga nagapamatuod, nga tuod gid, nga ang Diyos dapat naton tagaan sing pagpasalamat. To God be all the glory. So, mambal ka pa man? Di na? Ano ka? Sila dali ha? Ha? Okay, so magatindog na kita. Aton ba salamatan ang tanan? I would like to say thank you to everyone. Gusto ko tawagon anay si Gingging kag si Brother Joel. Siyempre, aton i-recap ang mensahe nga ini sa year 2023. Salamat. No? Salamat is not powerful kung hindi ini butangan sang meaning. Balaan ko gapasalamat si Ging sa Diyos una. Tungod sa pagpasalamat niya, mapasalamat man ta. So ang pasalamat daw siya ng maka-influence. It's an influencing word. So ang dugang ko lang sa pasalamat is an attraction. Gratitude is the attraction of blessings. Una, ang lugar. Karakter sang Diyos ang cleanliness next to godliness. Mas madali sa aton ang i-bless kita sang Ginoo kung ara kita sa iya nga karakter nga kalimpyuhan. Ang Diyos naton is a God of order. Sa butang naton sample sa aton lawas, tamaan gid ka order ang Dios. Gakaon ka, iya anohon sa imong kidney. Kag ipasipay niya sa big and small intestine. Ihiwalay niya ang dapat waste. God is very, very order. Beautiful ang Dios. Pag siling mo gani nga beautiful order gid siya. In other words, para ma-attract ang Dios nga maghatag blessing sa imo, amo gid ini nga gusto niya mangin kaugali ta siya. Karakter. Ang karakter naton amo ning number 1 nga maka-attract sang blessing. Order. Clean. Ang isa ka bagay nga chaos, magulo, mabaho, maimo balay baho, baba mo baho, gusto sang Dios mag-anggid-anggid kita sa iya, agud to ma-attracta. Ang Dios gali nagaka-attract sang iya nga pariho sang iya nga karakter. In terms of blessing di man silang di kay drug addict gali ako wala gali na-attract ang Dios. Hindi, nalagas ka sang Dios. Ang gusto sang Dios nga ma-enjoy mo ang iya nga promisa. No, wala kondisyon ang pagpalangga sang Dios. Ginbaton ka bilang amo na damo ka sang utang sa una ginbaton ka gid Lord. Damo sa syempre kung mangutang ka damo ka tinikal. Pero ginbaton ka sang Dios. Amo na ang Dios naton. Ginapakilala ta ang Dios ta diri. Gabaton siya bisan ano kadako sang sala mo. Pero pagkatapos niya ikaw naging patawad, may kondisyon siya karon kung gusto mo na magpadayon ka nga bubuan niya sa iya promisa, ang kondisyon niya kinahanglan manglimpyo ka sa imo kabuhi. So syempre physically mag-ano ina, gani ang ginambal ko sa aton ng tawa ini, dati medyo higko ginlimpyuhan naton na attract naton ang blessing sang Dios. Makadto kita sa spiritual. Physical abi, kung ano ang makita sa physical amo inang sa sulod.
Ang bala sa imo tupad, ang baba mo bala. Maka-attract sang blessing. Kay siling dira sa Proverbs, sang una nga panahon mga utod, nami nang gatindog kamo para may aragid kamo nga respect kag honor sa pulong. Sa Numbers 5:1-3, wala ginhambal dira nga ang Diyos naton is a God of order. Cleanliness is next to godliness. So, amo man ina, malimpyo ka sa imo balay, pero imo batasan, hindi. Ang baba mo, hindi. Hindi na siya mapatihan. Ang gusto sang Diyos, nga sa sulod ang aton pagbago. Nanon ng Proverbs 18:21, ang gagwa sa baba naton, between life and death. Ano daw ang buhian mo, ara lang na siya sa atmosphere. Magbalik-balik na siya kag magbalik sa imo. Amo na ang iban, buta sang sala, buta sang sakit. Gusto ko may makuha ka munay. Mga arthritis naton, mga sakit ta. Ina sa mga baba ta, nga ginabuyan ta adlaw-adlaw. Kung gusto ta ma-attract ang blessing ni Lord, ang blessing ni Lord kaayuhan. Ang blessing ni Lord kwarta, siyempre part na siya, tanan nga halin sa Dios promisa amuning tawag nga blessing. Pero may himuon. Ang himuon naton ang iya pulong. Kaya ang pulong niya amo ini ang aton nga basihan. Proverbs 18:21, nga ang baba naton karon nga ra nata sa Ginoo, hindi kita dapat negative. Ang tao nga negative ang baba niya, kag puro na lang maayo na gid ang kahimtangan, mangita pa ka diferensya. Ang Dios waida. Amo gani nga ang imo nga ginahambal makaluwas ang kabuhi o kung makapatay ini. Sa relasyon dali lang mapatay kung negatibo ka. Pero apang kung positibo ka, nga ang pulong sang Dios pirmi ang imo nga ginahambal, kabalo bala ka mo nga ang Dios ara na sa una-una nyo? Obe, ang bala sa imo tubad, ano nga ara sa una-una mo? Ang pulong, di ba? Namati kita. Kung ang pulong ara na sa una-una naton, tapos mahambal ta ka negative na words, pigado gid. Wala na, patay na, wala na pag-asa na. Nagaluya ka? Nagaluya ka? Kay upod mo na ang Diyos. Maghambal ka sang negative sa imo nga kapwa. Bisan ikaw nga naghambal, galuya. Kag atong ginambalan mo, galuya man. Nga man, kay upod niya man ang Diyos. Ang pulong may katapat nga realidad. Gani, hindi kita maghambal sang aton gusto. Kung gusto ta maghambal sang makaayo sa aton, maayo ang ihambal ta para ang Diyos nga ra sa sulod, gali, siya gali, gapamati. Siya gali tong nagapaluya sa imo. Siling nato nagabalik sa imo ang ihambal mo, kay siya gali to ara sa sulod mo. So, daw gid ka maghambal negative sa inyo kapwa, lalo na may Holy Spirit na sila, kay man magbalik gid sa aton. Kay ang law, ang naghimo sang law nga mabalik sa imo, di ba? Sa Luke 6:38, ano sila niya? Sowing and reaping. Kung anong ginhambal mo, amo nang mabalik. Kung anong gintanom mo, amo nang mabalik sa imo. Kung gapang bulig ka, law na isang Diyos. Bululigan ka man. Wala pa nagsala ang pulong. Lalo na kung ginbaton nyo na siyang ara na siya sa sulod. Gabantay siya, judge siya. Hindi pwede malusutan. Nga kung ikaw naghatag, bisan wala may nakakita, gabantay gali siya. Siya gid gali ang magbalos sa imo. Abi mo, nagpasalamat ka gintagaan ka sa iban nga tao, wala na sila kabalo. Ang Diyos ang nagatandog sa ila para ibalik sa inyo. Si Ma'am Emma Valencia, gintandog siya sang Diyos. Kay balaan sang Diyos. Kung diin niya kwaon, ang ginapangayo ni Gingging. Nga litson. So gani, maka-attract gali isang blessing from now on, cleanliness,
Limpyuhin niyo inyo balay base ang inyong mga ara pa sa inyo ulunan. Madali makabaton blessing ang tao nga malimpyo. Hindi lang sa inyo balay, kundi sa inyo gid nga tagipusoon labi na gid sa baba. Ang baba makapatay o makabuhi. Sang nabalaan ko na, tag-1,000 takon maghambal sa akon kwarto sang praise the Lord. Kung tag-1,000 nga maghambal sang pasalamat sa Dios, isa-isahon mo na kapasalamat. Pagbugtaw mo sa agamat tingala ka, kamag-an sang imo kabuhi. Kaya ang gina-praise the Lord mo, ara, man gali sa sulod mo. Amo pa, kung magambal ka sang positibo, ginalip up ka man, kay ginalip up mo si Jesus, upod ka da. Na-notice nyo ang magsigi ka mo kanta-kanta diri, gayuhom ka mo. Pag ulang mo na muyayaw to sa inyo balay, pagbabot nyo diri, nagkanta man. Karon naglaing dayon ang imo nga mood. Nga aman, kay ang ginakantahan mo, ara sa sulod. Gani daw gid kita magambal sang negative o kon pamigado, di kita magtanaw sa kwarta. Tanawon ta ang tag-iya sang kwarta. Pasalamatin niyo siya pirmi, hindi pwede nga hindi siya matandog. Amo na ang kabuuan sang mensahe. How to attract the blessing of God. Karon ang bala sa imo tupad kabalo na ako. Daw magnet na ako sini. Sang tanan nga pagpakamaayos sang Dios. Hallelujah! Kung maghambal ka nga mag-ayo ang bata mo, tangod ang Jesus ara sa iya. Sinsurround na sa langit. Mabalik gid na. Hindi gid pwede nga hindi niya imuon kay ginhambal mo. Mark 11:24. Ang anuman nga ginapatihan mo, matabo gid. Kay ang Dios naton wala siya gabduwa-duwa sang ihambal. Kag wala niya na ginaliwat-liwat. Once magsiling siya, himuon niya gid. Gani, ang bala sa imo tupad, ang baba mo ihambal lang ang pulong sang Diyos. Hindi magyamid, hindi magkuriit. Kaya ang Diyos sa sulod mo, magluya. Kaya hindi yan na karakter. Dugay-dugay mangluya ang Holy Spirit sa imo, kay man ang imo baba, hindi baba ni Jesus. Sabihan bala sa imo tupad, hindi man ta perfect. Pero, nabatian ta na ini, gamiton ta, para maka-attract kita sang tanan nga bugana nga grasya sang aton nga Ginoo. Ang tanan magsiling nga amen. All right. Ako gusto ko mapalipay ang akong kaugalingon. I speak happy, joy, peace, love, joy, joy, joy. Ara gid nabatsyagan ko kay nga ari na sa sulod. Abi ang bala sa imo tubad, ari na sa sulod ang Dios. Gani, gamiton nyo ang lingwahe niya kay para magpakita siya, magpabatsyag siya sa inyo. Why kamo kwarta karon? Sige lang kamo balaan ko gid Lord. Tagaan mo gid ako. Tagai siya, i-permit siya nga tagaan niya ikaw. Kag ipamatuod siya para pagkabuwaks aga, nadabuang ka naman magpasalamat. Ang Diyos, gusto niya gid pirmi ka pasalamat aga hapon ug to. Nga daw buang ka, kay gusto ni Lord, ibang pakita sang iya nga gahom. Gusto niya magpakita, gusto niya magpahambog-hambog sang iya nga kinaiya. Tama ba? So, salamat sa inyo nga pag-attend diri kag sa live streamer. Gusto ko pangamuyuan si Gingging nga upod kamo tanan nga mga kakilala niya, pamilya kag si Brother Joel sa ilang anniversary man. Kita nyo, para mo sa Ginoo hindi gidjayata na budlay ang mga selebrasyon. Siling nila ginakusal nila kita. Nimbisip na ni pinmi lang damo kwarta. Sige lang, party. Anon ta na? Kay nagadamo kita. The more nga nagadamo ta, damo birthday celebrants. Ari pagid ay, nag-birthday ka, buwas aga, birthday pagid sa bata mo, sunod, birthday sa kapitbahay mo, ano na birthdayhan na ng inyo na, kay amo na,
ang promisa sang Dios nga kung ara na kita, life is celebration. So salamat kay Pastor Alfredo, salamat kay Gingging, kay Brother Joel. Taas naton ato mga kamot. Ihatag naton ang aton nga kusog, ang aton nga ginhawa sa Dios nga buhi. Karon aton siya pangamuyuan publicly. I believe we announce it publicly. God will reward them privately. Father, we declare that these leaders will continue to sprout and sprung in this area. Salamat Amay sa kabuhi ni Ging. Balaan ko paagi sa iya damo man nagbago. Prior to that nga nakilala kanya, damo man siya nabuligan, napaeskwela, nabuligan nga mga relatives. Kag paagi sina, isa ina ka attraction. Kung nga gusto mo ibalik kay Ging, kag sa iyang husband, ang bilog nga pamilya, ang kaayo nga ginpakita niya man sa tao. Tama ka, Ginoo. Subong ibubo mo ang imo nga promisa kay Gingging for 1 whole year diri sa ministry. I believe nakita mo ang iya, Lord, pagpati, pagsunod, ang iya pagpakamatuod sa imo. Kami tanan bilang iglesia, bilang katilingban sang mga tumuluo diri sa BCF, nagapangayo kami sang imo nga mas madamo nga grasya sa ila, nga bilog nga pamilya, kay gamiton gid sila. So Lord, gid pamatud-an mo. Purmiro pagambal ko sa iya, nakulbaan siya, daw maatras siya. Pero karon isa na katuig, gani gin pamatud-an mo gid nga siya gintawag mo kag nag-ebidensya sang damo nga kalag diri sa Santa Cruz. Kag ining mga kalag nga ini, maglapta ini, magdamo sila. Upod ang ila mga pamilya. Salamat Lord ko anong ginhimo mo sa amon, himuon mo man sa ila. Magdamo kami diri sa kalibutan para Lord makangker namon ang demonyo nga nagaguba sang amon pangabuhi. So Lord, salamat gid, ikaw gid ang amon ginapangayuan, ang tanan sa pangalan ni Jesus, ang tanan magsilinga. Amen. God bless you, and I believe as you continue to be blessed, to be a blessing, all right? Siyempre, ma-off kita anay to sobra na kaano and then makanta pa kita. But I want you to lift up your hands. Gamito naton ini sa live stream. Kung wala pa kamo nakabaton sa Ginoo, nakita niyo na ang testimony kung anong natabo diri, nagakalipay ako, naga-extend ang pamilya naton. No? Abi tulukan niyo ang mga taga-Hope, pamilya na kita. Diba kanami nga damo ang aton pamilya. Maisog kita kung damo kita iya. Amen. So subong nga gabi, ginaimbita ko kamo, ara man kamo sagwa, kung ano ginabatsyag ninyo. Ang Jesus nga ginatudlo naton dire, amo ang makadeliver sa inyo sitwasyon. Ara man kamo sa kapigaduhon, daw hindi na kamo kaintindi sang inyo ginabatsyag. Remember the word hope. Ari diri ang house of hope. Tagaan kamo pag-asa. Wala pa ni isa diri nga napalya sang pag-asa sang Dios. Gusto ko i-lead ko kamo sa pangamuyo nga amo sini agud to nga subong nga gabi may ara kamo nga remembrance nga ining gabi nga ni very special sa inyo ang pagbukas sang langit para sa mga tao nga nagapalamati. Kung way mo panabaton si Jesus, tagaan ta ka sang chance to really pray with the whole congregation. You know what? 2, 3 or more nga nagapangamuyo nga may pagtuo, makagagahom ang ila pangamuyo. Amay namon, salamat sa imo nga anak, bugtong nga anak, napatay para sa amon mga sala. Ginaamin ko, nakasala ako Ginoo. Nagatuo gid ako, nga mabatian mo ako subong. Ginadeklara ko, nga si Jesus napatay para bayaran ang akong sala. Kag karon ginabaton ko ang imo pagpatawad. Kag balaan ko gid nga ang dugo mo mag-agay sa akon. Limpyuhian mo ako sang imo balaan nga dugo. Kag ang imo balaan nga espiritu nga among promisa mo ginabaton ko sa akon kabuhi. Umpisa karon mga buhi ako na ikaw ang akong sundon. Salamat
ang pangalan ko imugid ilista sa libro sang mga buhi. Ano man ang matabo sa akon, panahon ko naman nga mahalin diri sa kalibutan. Sigurado ako nga ara ako sa imo nga libro. Kag ang akon pamilya, salbaron mo man, kay ako ginsalbar mo. In Jesus' name, Amen. If you prayed with all your heart, I believe, find a church. Bisan home church. Bisan ano, basta katilingban sang nagapati sa Ginoo. Magtubo kamo. Pariyo man sang bata kamo, ginpakaon kamo, kagasta nga nag-college kamo, nagtrabaho kamo, amo man ini ang isa ka born again believer. So madamo gid nga salamat. God bless and good night. Say bye-bye sa diri. Sorry, hindi ka mo namon matagaan sang amon nga mga litson kay ti sa live stream. Bye-bye. Oh, everybody, bye-bye kamo kay Ma'am Emma kag sa bata niya. Si Yancy. Thank you gid sa litson. Mabusog gid kami. Look forward na mo na imong pagbisita liwat. Okay, God bless. Bye-bye.